Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 3, Lesson 6. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagbabagong pananaw at pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Natatalakay ang katayuan ng kababaihan sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Una, nailalahad ang mga mahahalagang pangyayari sa pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Pangalawa, nasusuri ang mga pinuno at ang kanilang dahilan sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Pangatlo, na ipaliliwanag ang naging kalagayan ng kababaihan sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Unang araw. Balik-aral, gawain bilang 1, panuto, isulat sa bawat kahon ng layag ng galyon ang mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sagutan ang pamprosesong tanong. Sagutan natin. Tributo, kalakalan ng galyon. Polo y servicios. Pamprosesong tanong. Una, ano-ano ang mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol ang naitala mo sa galyon at sa kalakalang galyon? Sagot, ang mga patakarang naitala ko ay polo y servicios, tributo at kalakalan ng galyon. Pangalawa, paano ito nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino noon? Sagot, nahirapan ang mga Pilipino dahil sa sapilitang paggawa at buwis. Ngunit natuto rin sila sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Pangatlo, sa iyong pananaw, may kahalintulad ba ang mga patakarang ito sa kasalukuyan? Patunayan. Sagot, may kahalintulad tulad ng pagbabayad ng buwis at pagtatrabaho para sa komunidad, pero ngayon ay may karapatan at sahod na tama ang mga mamamayan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gawain bilang 2, picture perfect. Panuto, suriin ang 2 larawan. Ibigay ang sinisimbolo ng mga ito. Unang larawan. Pangalawang larawan. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Pamprosesong tanong. Una, ano-anong mga larawan ang iyong nakikita? Sagot, nakikita ko ang nagdarasal na kamay na may rosaryo at mga nakataas na kamao. Pangalawa, ano-ano ang sinisimbolo ng bawat larawan? Sagot, ang nagdarasal na kamay ay sumisimbolo ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Ang nakataas na kamao naman ay sumisimbolo ng lakas, pagkakaisa at pakikipaglaban para sa karapatan. Pangatlo, paano mo ito maiuugnay ang mga larawan sa aralin na tatalakayin? Sagot, may uugnay ito sa pananampalataya at pakikipaglaban ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. Pang-4,
Bilang isang mag-aaral na humaharap sa mga hamon ng edukasyon, paano mo ito haharapin? Aling larawan ang iyong pipiliin? Sagot, haharapin ko ito sa pag-aaral ng mabuti at pagdarasal. Pipiliin ko ang nagdarasal na kamay dahil nagbibigay ito sa akin ng lakas at gabay. Gawain bilang 3. Saka-impa. Panuto, punan ang bawat kahon ng hinihinging mga tala. Magbigay ng mga salitang may kaugnayan sa pag-aalsa. Pagkatapos, isulat ang kahulugan at iguhit ang imahe nito sa kahon. Sa ibabang kahon, gamitin sa sariling pangungusap ang salitang pag-aalsa. Sagutan natin. Salita, pag-aalsa. Kahulugan, ito ay pagtutol o paglaban ng mga tao laban sa hindi makatarungang pamamahala. Imahe. Pangungusap, nagkaroon ng pag-aalsa ang mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Kaugnay na paksa bilang 1, mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Ikalawang araw. Gawain bilang 4, subukin natin. Panuto, ayusin ang mga titik sa loob ng kahon upang mabuo ang pangalan ng mga pinunong nanguna sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Pagkatapos, kumpletuhin ang chart na nasa ibaba. Ang layunin ng aktibidad na ito ay magbigay daan sa mga mag-aaral upang mabatid ang mga kilalang pinuno ng pag-aalsa at ang kanilang mga dahilan ng pagpapakita ng katapangan sa harap ng mga Espanyol. Sagutan natin. Palaris, Dagohoy, Sumoroy, Malong, Tamblot, Pinuno, unang kolum. Taon, pangalawang kolum. Lugar, pangatlong kolum. Dahilan, pang-4 na kolum. Una, Palaris, 1762 to 1765. Pangasinan, pagtutol sa pang-aabuso ng Espanyol. Pangalawa, Dagohoy, 1744 to 1829. Bohol, pagkamit ng kalayaan mula sa Espanyol. Pangatlo, Sumoroy, 1649. Samar, paglaban sa Kastila at pang-aapi. Malong, 1660. Ilocos, pag-alsa laban sa Espanyol. Tamblot, 1621. Bohol, laban sa pang-aapi ng Espanyol. Pamprosesong tanong. Una, sino-sino ang mga kilalang Pilipinong nag-alsa laban sa mga Espanyol? Sagot, ito ay sina Palaris, Dagohoy, Sumoroy, Malong at Tamblot. Pangalawa, naging makatwiran ba ang kanilang dahilan ng pag-aalsa? Bakit? Sagot, oo, makatwiran dahil ipinagtanggol nila ang kanilang karapatan at kalayaan. Pangatlo, sa iyong palagay, nagtagumpay ba ang kanilang pagpapakita ng katapangan laban sa mga Espanyol? Sagot, oo, dahil kahit hindi lahat ay tuluyang nanalo, pinakita nila ang tapang at pagmamahal sa bayan. Pang-4, kung ikaw ay nabuhay noon, nais mo bang lumahok sa mga pag-aalsa laban sa mga Espanyol? Sagot, oo, gusto kong ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Gawain bilang 5, 4 pigs, 1 word. Panuto, gamit ang mga larawan, tukuyin ang salitang hinahanap.
Isulat ito sa loob ng kahon. Maaaring pagsamahin ang mga larawan upang mabuo ang salita, maging gabay ang kahulugan na nakatala. Una, tawag sa mga taong laban sa Espanyol. Sagot, tulisan. Pamprosesong tanong. Una, ano ang salitang nabuo? Sagot, tulisan. Pangalawa, bakit ninais ng ilang katutubong Pilipino na manirahan na lamang sa kabundukan? Sagot, upang makaiwas sa pang-aabuso at sapilitang paggawa ng mga Espanyol. Pangatlo, paano ito hinarap ng pamahalaang Espanyol? Sagot, hinanap at pinarusahan nila ang mga tumakas at nag-alsa. Pang-apat, kung ikaw ay namuhay sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, nanaisin mo rin bang manirahan sa bundok? Sagot, oo, upang maging ligtas at makaiwas sa pang-aapi ng mga Espanyol. Pagtanggap sa kapangyarihang kolonyal. Kristyanismo ang isa sa mga naging impluwensya ng pamahalaang Kastila sa Pilipinas. Nagkaroon ito ng napakalaking epekto sa pamumuhay ng mga tao. May mga katutubong Pilipino ang tumanggap sa kapangyarihan ng mga Kastila. Ipinakita nila sa pamamagitan ng pagtangkilik sa paniniwalang Katoliko. Galing mo, show mo! Panuto, mahahati ang klase sa 4 na pangkat. Bubunot ang bawat pangkat ng papel kung saan nakasulat ang kanilang gagawin para sa pangkatang gawain. Rubrik sa pagmamarka. Nilalaman, presentasyon, kooperasyon, takdang oras. Kabuuan, 30 puntos. Pamprosesong tanong. Una, ano-ano ang mga ipinamalas ng bawat pangkat? Halimbawang sagot, na ipakita ng bawat pangkat ang pakikipag-isa o pakikipagkaisa, pagkamalikhain, tapang at respeto sa kanilang ginawang presentasyon. Pangalawa, paano ipinakita ang ilang mga katutubong Pilipino ang pagtanggap sa kapangyarihang kolonyal sa aspetong panrelihiyon? Sagot, tinanggap nila ang Kristyanismo at sumunod sa mga aral ng simbahan. Pangatlo, sa kasalukuyang panahon, paano nakakatulong ang relihiyon sa pamumuhay ng mga tao? Sagot, nakakatulong ito sa pagkakaroon ng mabuting asal, pag-asa at pagkakaisa ng mga tao. Ikatlong araw. Gawain bilang 6, paghahambing. Panuto, isulat ang kalagayan ng kababaihan sa panahon ng Espanyol at kasalukuyang panahon. Gamitin ang graphic organizer. Sagutan natin, kalagayan ng kababaihan sa panahon ng Espanyol. Limitado ang karapatan ng kababaihan at kadalasang nasa bahay lamang. Kalagayan ng kababaihan sa kasalukuyang panahon. Maaaring maging leader at profesional at malaya sa pagpili ng buhay at kinabukasan. Pamprosesong tanong. Una, ano ang naging kalagayan ng kababaihan sa panahon ng Espanyol sa kasalukuyang panahon? Sagot, noon ay limitado at nasa bahay lamang sila. Ngayon ay mas maraming karapatan at pagkakataon. Pangalawa, maituturing mo bang naging malaki ang pagbabagong naganap sa kababaihan sa magkaibang panahon? Bakit? Sagot, oo, dahil ngayon ay mas pantay na ang turing sa kababaihan.
Pangatlo, sa kasalukuyang panahon, nagkaroon na ba ng pantay na karapatan ang kababaihan at kalalakihan? Sagot, mas pantay na kaysa noon, pero kailangan pa ring ipagpatuloy ang paggalang sa isa't isa. Pang-apat, magbigay ng mga sitwasyon na nakikita ninyo sa inyong tahanan na nagpapakita ng pantay na karapatan ng kababaihan at kalalakihan. Sagot, tumutulong sa gawaing bahay ang lalaki at babae, parehong nakapagpapahayag ng opinyon at parehong binibigyan ng pagkakataong mag-aral. Ika-4 na araw. Gawain bilang 7, pahalagahan mo. Panuto, ano sa iyong palagay ang kalagayan ng Pilipinas sa kasalukuyan sakaling hindi nag-alsa ang mga Pilipino? Ipakita ang iyong sagot sa pamamagitan ng isang larawan o pagguhit. Ipaliwanag ang iyong sagot sa ibaba. Pagninilay sa pagkatuto, tatak ng pagkaunawa. Suriin ang pagkakaunawa mo sa aralin. Lagyan ng puso ang hanay na nagpapakita ng kahusayan sa pagsagot sa mga gawain. Kakayahan, nailalahad ang pagkaunawa sa salitang pag-aalsa. Nailalahad ang mga naging tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Nababatid ang mga naging pinuno at dahilan ng kanilang pag-aalsa. Naipaliliwanag ang naging kalagayan ng kababaihan sa kolonyalismong Espanyol. Pagsusulit. A. Panuto, tukuyin ang konseptong hinihingi sa bawat pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian: Tamblot, Tulisanes, Dagohoy, Kristyanismo at Palaris. 1. Ang tawag sa mga taong laban sa Espanyol. Sagot, Tulisanes. 2. Ang relihiyong ipinalaganap ng mga Espanyol at umakyat sa bundok at doon na lamang nanatili. Sagot, Kristyanismo. 3. Siya ay isang babayla na nag-alsa upang talikuran ang relihiyong Katolisismo. Sagot, Tamblot. 4. Ang kanyang pag-aalsa ang itinuturing na pinakamahaba sa kasaysayan ng Pilipinas. Sagot, Dagohoy. 5. Ang namuno sa pag-aalsa sa bayan ng Binalutongan, Pangasinan. Sagot, Palaris. B. Panuto, lagyan ng check ang patlang kung ito ay tumutukoy sa kalagayan ng kababaihan sa kolonyalismong Espanyol at X naman kung hindi. 1. Ang kababaihan ay may karapatan sa pag-aari ng sariling lupa. Sagot, X. 2. Ang babae ay tinuturing na mahina at nararapat na maiwan lamang sa tahanan upang mag-alaga ng pamilya. Sagot, check. 3. Sila ay hindi maaaring maging pinuno sa pamahalaan. Sagot, check. 4. Ang kababaihan ay lubos na iginagalang sa lipunan ng katutubong Pilipino. Sagot, X. 5. Ang kababaihan ay may limitadong edukasyon sa panahon ng mga Espanyol. Sagot, check. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!